Lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman sa OVP, sasagot ka. O ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi, lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. So, isang taon pa lang after yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas Caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno.